Hindi dapat ganito ang magiging wakas ng gabing ito. Dapat sana, ito ang pinakamasayang gabi sa buhay ni Elara Madrigal. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa gitna ng humahampas na ulan. Hindi alintana ang panunuot ng lamig sa kanyang mga buto. Basa na ang kanyang mamahaling bestida at ang kanyang buhok ay nanlalagkit na sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib. Isang malakas at masakit na ritmo na sumasabay sa bawat patak ng ulan sa semento. Sa kanyang paanan, nakalubog sa maliit na baha sa gilid ng kalsada, ay isang maliit na asul na kahon. Ang regalo niya sana para kay Mateo. Ang regalo na dapat ay simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang mundong ginagalawan niya ay perpekto. Nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant sa Makati, sa isang pribadong sulok na may tanawin ng mga kumikinang na ilaw ng syudad. Mahina ang tugtog ng isang violin sa paligid, at ang liwanag mula sa kandila sa kanilang lamesa ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa gwapong mukha ni Mateo de la Cruz. "Happy second anniversary, mahal ko," bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nangungusap, puno ng pagmamahal, na para bang si Elara lang ang tanging babae sa mundo. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng palad nito ay sapat na para pawiin ang anumang pag-aalinlangan sa kanyang puso. "Happy anniversary, Mateo," sagot ni Elara. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng 2 taon, ginawa ni Mateo na parang isang fairy tale ang kanyang buhay. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa ay umibig sa isang simpleng landscape architect na tulad niya. Ipinakita nito sa kanya ang isang mundo na hindi niya akalaing mararating. Itinaas ni Mateo ang kanyang wine glass para sa ating dalawa at para sa kinabukasan na sabay nating bubuuin. Nagtama ang kanilang mga baso at ang tunog niyon ay parang musika sa pandinig ni Elara. Kinabukasan, iyon ang salitang laging nagpapakilig sa kanya. Isang kinabukasan, kasama si Mateo. Isang pamilya, isang tahanan. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Sinisira ang mahikang bumabalot sa kanila. Nakita ni Elara ang bahagyang pagkunot ng noo nito nang makita kung sino ang tumatawag. "Excuse me, mahal. I need to take this." Tumayo ito at lumayo ng kaunti. Kahit hindi niya marinig ang pinag-uusapan, kitang-kita niya ang pagbabago sa kilos ni Mateo. Ang kaninang relax na postura ay napalitan ng tensyon. Naging seryoso ang kanyang mukha. Pagbalik nito sa lamesa, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "I'm so sorry, Elara. May emergency lang sa company. Isang malaking problema sa isa sa mga site namin sa Laguna. Kailangan ako doon ngayon na." Naramdaman ni Elara ang isang maliit na kirot ng pagkadismaya, pero agad niya itong iwinaksi. "CEO si Mateo. Trabaho niya iyon. Okay lang." "Naiintindihan ko," sabi niya. Pilit nang umingiti. "Babalik ako kaagad. I promise. Ipagpatuloy natin ito bukas," sabi ni Mateo. Hinaplos ang kanyang pisngi bago siya hinalikan sa noo. "I love you. I love you too," sagot niya habang pinapanood itong magmadaling umalis. Naiwan siyang mag-isa sa lamesa. Ang napakasarap na pagkain ay tila nawalan na ng lasa. Napabuntong hininga siya. Sayang ang gabi nila. Ngunit bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na muling nagpasigla sa kanya. Susorpresahin niya si Mateo. Mabilis niyang tinapos ang kanyang pagkain at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa isang mall na malapit lang sa opisina ni Mateo. Binili niya ang regalong matagal na niyang pinag-ipunan, isang mamahaling relo na may nakaukit na petsa ng kanilang anibersaryo at ang mga salitang "habang panahon." Nakangiti siyang lumabas ng mall, yakap-yakap ang maliit na kahon.
Siguradong matutuwa si Mateo dito. Dumiretso siya sa Dela Cruz Tower, ang nagtataasang gusali na pag-aari ng kumpanya ni Mateo. Ngunit pagdating niya sa opisina nito sa penthouse, madilim at wala ng tao. Ma'am Elara, kanina pa po umalis si Sir Mateo, sabi ng guard sa lobby. Nagtaka siya. Sabi nito ay may emergency. Siguro ay sa ibang opisina ito nagpunta. Tinawagan niya ang cellphone nito, ngunit hindi ito sumasagot. Nagring lang ito nang nagring hanggang sa maputol. Muli siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Nagpasya siyang umuwi na lang. Habang nasa taxi, nagsimulang pumatak ang ulan, maliliit na ambon na unti-unting lumakas. Dahil sa traffic, nagpasya siyang bumaba na lang sa isang kanto para maglakad papunta sa kondo nila na ilang bloke na lang ang layo. Doon, sa pagtawid niya sa isang kalsada na puno ng mga high-end na bar at restaurant, isang pamilyar na figura ang nahagip ng kanyang mga mata sa loob ng isang glass-walled na bar. Napatigil siya sa gitna ng kanyang paglalakad. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Katulad ng suot ni Mateo kanina, nakatalikod ito. Pero pamilyar ang tindig, ang gupit ng buhok, ang paraan ng paghawak nito sa baso ng alak. At may kasama itong babae. Isang magandang babae na hindi niya kilala, nakaupo ito sa kandungan ng lalaki. Ang mga braso ay nakapulupot sa leeg nito. Hindi maaring si Mateo iyan, sabi niya sa sarili. May emergency siya sa Laguna, pero dahan-dahang lumingon ang lalaki. At ang liwanag mula sa loob ng bar ay tumama sa kanyang mukha. Gumuho ang mundo ni Elara. Walang duda. Ang perpektong panga, ang matangos na ilong, ang mga matang iyon na ilang oras lang ang nakalipas ay tumititig sa kanya ng may pagmamahal. Si Mateo nga, bago pa man niya maproseso ang lahat, bago pa man makagalaw ang kanyang mga paang tila napako na sa kinatatayuan, nakita niya kung paano ngumiti ang babae bago nito hilahin ang mukha ni Mateo papalapit sa kanya. At doon, sa harap ng kanyang dalawang mata, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi iyon isang simpleng halik. Iyon ay isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na nagsasabing sila ay matagal nang magkakilala. At ang mas masakit pa, nakita ni Elara na tumugon si Mateo. Ang isang kamay nito ay humaplos sa likod ng babae, hinihila ito palapit pa sa kanya. Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Elara. Parang nawalan ng hangin ang kanyang baga. Ang emergency sa Laguna, ang hindi sinasagot na tawag. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Nabitawan niya ang hawak na kahon, hindi dahil sa nabasa ito ng ulan, kundi dahil biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Bumagsak ito ng may mahinang kalabog sa basang semento. Ang salitang, habang panahon, na nakaukit sa relo sa loob, ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Tumalikod siya, tumakbo. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang gusto lang niya ay makalayo. Makalayo sa tanawing iyon na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang halik, ang pagtataksil, ang mga ilaw ng syudad ay lumabo dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Bawat busina ng sasakyan ay parang sigaw na lalong nagpapabingi sa kanya. Hindi niya namalayan kung paano, pero nakarating siya sa harap ng condominium building kung saan sila nakatira, ang lugar na dati niyang tinatawag na tahanan. Pagpasok niya sa kanilang unit, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigawan sa mundo. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng alaala ni Mateo. Ang litrato nila sa ibabaw ng mesa, ang paborito nitong upuan, ang amoy ng pabango nito na naiwan sa hangin. Mga sinungaling, bulong niya sa sarili. Ang boses ay basag at puno ng pait. Hindi na siya nag-isip pa. Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang desisyon. Isang desisyon na kailangan niyang gawin para iligtas ang sarili.
Aalis siya. Binuksan niya ang aparador at walang awang hinablot ang kanyang mga damit. Isinisilid ang mga iyon sa isang malaking maleta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang kilos ay mabilis at desperado. Hindi niya kayang manatili rito kahit isang segundo pa. Hindi niya kayang harapin si Mateo at makita ang pagsisinungaling sa mga mata nito. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang kanyang handbag na nakapatong sa kama. Nahulog ito at bumukas. Kumalat ang laman sa sahig, isang lipstick, ang kanyang mga susi, ang kanyang wallet, at may isa pang bagay. Isang puting bagay ang gumulong mula sa loob nito at tumigil malapit sa kanyang paa. Napahinto si Elara sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ito. Ang kanyang puso ay muling nagsimulang kumabog ng napakabilis, ngunit sa ibang dahilan na. Isang pregnancy test. Ang pregnancy test na binili niya kaninang umaga, na kinakabahan, ngunit puno ng pag-asang ginamit niya, at sa maliit na bintana nito, sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa luha, ay malinaw na malinaw ang 2 linyang pula. Positibo. Napaluhod siya sa sahig. Ang isang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan, habang ang mundo niya ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng isang gabi. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, kayang magtayo ni Mateo de la Cruz ng isang skyscraper mula sa pundasyon hanggang sa pinakatuktok nito. Kaya niyang palaguin ang isang maliit na investment at gawin itong isang multimilyong pisong asset. Kaya niyang baguhin ang skyline ng isang syudad. Ngunit sa loob ng 5 taon, hindi niya nagawang hanapin ang babaeng bigla na lang naglaho na parang bula. Nakatayo si Mateo sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng conference room. Ang tanaw ang abalang syudad ng Makati. Sa ibaba, sa kanyang likuran, nagpapatuloy ang isang mainit na diskusyon sa pagitan ng mga board member ng kanyang kumpanya. Ngunit ang mga boses nila ay parang ugong na lang sa kanyang pandinig. Sir Mateo, we need your decision on the proposed budget for the Cebu project. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim at malamig. Ang Mateo ngayon ay malayong-malayo na sa lalaking nakipagtawanan sa isang candlelit dinner 5 taon na ang nakalipas. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng yelo. Ang kanyang ngiti ay naging isang pormalidad na lamang. Triple the budget for safety and integrity testing. I want 0 compromises. I don't care about the cost. I care about the results. Mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay may bigat at awtoridad na agad nagpatahimik sa buong silid. Tumango ang mga board member. Walang nangahas na kumontra. Iyon ang batas sa De La Cruz Holdings. Ang salita ni Mateo ay final. Anything else? Tanong niya. Ang tingin ay lumibot sa lamesa. Tumayo si Sabrina Cortez, ang kanyang executive secretary na ngayon ay isa ng vice president for operations. Suot niya ang isang eleganteng business suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Sa loob ng 5 taon, naging kanang kamay siya ni Mateo. Laging maaasahan at napakagaling sa kanyang trabaho. Sir, about the new Tagaytay prospect. The acquisition of the land is almost complete. We just need your final approval to begin the site development plan. Ulat niya. Ang kanyang boses ay propesyonal. Ngunit may bahagyang lambing na laging naroon kapag si Mateo ang kinakausap niya. Sinubukan niyang salubungin ang tingin nito. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Ngunit ang tingin ni Mateo ay dumaan lang sa kanya, diretso sa mga dokumentong hawak nito. Send the full geological survey to my email. I'll review it tonight. Meeting adjourned. Agad na tumayo ang lahat. Habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, lumapit si Sabrina kay Mateo. Mateo. Sir, magandang balita iyon para sa atin. Sabi niya. Sinubukang maging mas personal. Isang malaking panalo. It's just business, Sabrina.
Malamig na sagot ni Mateo. Hindi man lang ito tinitingnan habang inaayos ang kanyang necktie. Panatilihin natin itong propesyonal. Isang mabilis na sakit ang gumuhit sa mukha ni Sabrina, ngunit agad niya itong itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Of course, sir. Ipaghahanda ko na ang mga dokumento. Umalis si Mateo sa conference room nang hindi na muling nagsasalita. Iniwan si Sabrina na nakatayo roon, ang mga kamao ay bahagyang nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang penthouse unit ni Mateo ay malawak at moderno, puno ng mga mamahaling kasangkapan at sining. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, ang pakiramdam sa loob ay malamig at walang buhay. Katulad ng may-ari nito. Hinubad niya ang kanyang coat at inihagis ito sa sofa. Kumuha siya ng isang baso ng whiskey at dumiretso sa kanyang study. Ang bigat sa kanyang dibdib ay isang pamilyar na kasama. Isang aninong hindi nawawala kahit sa pinakamaliwanag na silid. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papeles ng negosyo, may isang bagay doon na nakatago. Isang bagay na hindi niya kayang itapon. Kinuha niya ang isang naka-frame na litrato. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang larawan ni Elara. Nakuha niya sa isa sa kanilang mga beach trip. Nakangiti ito sa litrato. Ang buhok ay hinahangin at ang mga mata nito ay kumikinang sa saya. Ang Elara, na masaya at walang muwang sa sakit na paparating, 5 taon. Sa unang taon, halos mabaliw siya sa paghahanap. Pinuntahan niya ang pamilya nito, ngunit wala raw silang balita. Tinanong niya ang mga kaibigan nito, ngunit lahat sila ay nagkibit-balikat. Nag-hire siya ng mga private investigator, ngunit walang makitang bakas. Naglaho si Elara, na parang hindi kailanman naging parte ng buhay niya. Bakit? Iyon ang tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Bakit siya umalis nang walang paalam? Anong nagawa niyang mali? Ang huli nilang gabi ay perpekto. Hanggang sa tumawag ang ospital, isang tawag na nagsasabing ang kapatid niyang si Marco ay naaksidente na naman, lasing at walang malay. Kinailangan niyang pumunta roon. Pagbalik niya kinaumagahan, wala na si Elara. Wala na ang mga gamit nito. Wala nang kahit anong bakas. Huminga siya ng malalim. Ang daliri ay marahang hinahaplos ang salamin na nagpoprotekta sa mukha ni Elara. Nasaan ka na? Mahal ko. Bulong niya sa hangin. Kinabukasan, lumipad si Mateo papuntang Tagaytay sakay ng kanyang pribadong helicopter. Kailangan niyang personal na makita ang lupain kung saan nila itatayo ang kanilang susunod na luxury resort and spa. Ang hangin sa Tagaytay ay sariwa, isang malaking kaibahan sa mausok na hangin ng Maynila. Habang naglalakad siya sa malawak na lupain, kasama ang ilang mga inhinyero, isang bagay sa di kalayuan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na parke, o mas tamang sabihing isang hardin, na nasa tabi ng property na bibilhin nila. Hindi ito malaki, ngunit ang disenyo nito ay katangi-tangi. Ang bawat halaman, bawat bato, bawat bangko, ay tila inilagay ng may pagmamahal at sining. May isang kapayapaan sa lugar na iyon na, "Kaninong property iyan?" tanong niya sa isang lokal na guide na kasama nila. "Ah, iyan po, sir. Hardin po iyan ng komunidad. Proyekto po iyan ng isang magaling na landscape architect dito sa amin." Sagot ng lalaki. "Sino ang arkitekto?" tanong ni Mateo. "Isang taga Maynila rin po siya dati, sir. Mga 5 taon na rin siyang naninirahan dito. Napakabait po niyan." "Si Architect Madrigal po." Napatigil si Mateo sa paglalakad. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Madrigal. Elara. Elara Madrigal ba ang pangalan niya? Tanong niya, halos pabulong. Takot sa kung anong maririnig niyang sagot. Nagulat ang guide. "Opo, sir. Kilala niyo po siya?" Hindi makapaniwala si Mateo. Pagkatapos ng 5 taon, dito lang?
Dito lang sa tabi ng proyektong pag-aari niya. Tadhana ba ito? Nasaan? Nasaan siya nakatira? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Itinuro ng guide ang isang maliit ngunit magandang bahay na hindi kalayuan sa hardin. Isang bahay na napapalibutan ng mga bulaklak. Diyan lang po sa bahay na iyan, sir. Nandyan lang po siya ngayon. Kasama ang anak niyang lalaki. Ang huling mga salita ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Mateo. Kasama ang anak niyang lalaki. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang buong mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. At ang tanging nakikita niya ay ang maliit na bahay na iyon. Ang bahay kung nasaan ang babaeng 5 taon niyang hinanap. At ang isang batang hindi niya alam na nabubuhay pala sa mundo. Ang halakhak ng isang bata. Ang nagsisilbing musika sa umaga ni Elara. Dahan-dahan lang, Leo. Baka matapon ang gatas mo. Sabi niya. Isang ngiti ang hindi mapigilang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang 4 na taong gulang na anak na masiglang kumakain ng almusal. But mommy, yung aso po ni Mang Ben, ang laki-laki na po. Masiglang kwento ni Leo. Ang bibig ay puno pa ng pancake. May mga mumo sa gilid ng kanyang labi. At ang kanyang buhok ay magulo pa, ngunit sa paningin ni Elara, siya ang pinaka-perpektong nilalang sa buong mundo. Ito ang kanyang mundo ngayon. Simple, payapa, at buo. 5 taon na ang nakalipas mula nang talikuran niya ang magulo at masakit na buhay sa Maynila. Dito sa Tagaytay, sa tulong ng kanyang maliit na naipon at walang tigil na pagsisikap, nakapagtayo siya ng isang bagong buhay para sa kanilang dalawa. Isa siyang respetadong landscape architect, kilala sa buong komunidad para sa kanyang magagandang disenyo na nagbibigay buhay sa mga bakanteng lote at hardin. Ang sakit ng kahapon ay naitago na niya sa isang baul sa pinakasulok ng kanyang puso, nakakandado at ayaw na niyang buksan pa. Pinunasan niya ang bibig ni Leo gamit ang isang tissue. Pagkatapos mo dyan, maliligo ka na. May pupuntahan tayong kliyente, okay? Okay, mommy. Habang pinapanood niya ang kanyang anak, muling napako ang tingin niya sa mga mata nito. Sa lahat ng namana ni Leo sa kanya ang kanyang ngiti. Ang hugis ng kanyang mukha, ang mga mata nito, ay hindi maikakailang hindi sa kanya. Iyon ay mga matang malalim, matatalino, at may kulay ng madilim na tsokolate. Mamata ni Mateo. Isang mabilis na kirot ang dumaan sa kanyang puso. Isang pamilyar na multo mula sa nakaraan. Agad niya itong iwinaksi. Hindi. Hindi niya hahayaang sirain ng isang alaala ang magandang umagang ito. Tapos na iyon. 5 taon na. Ligtas na sila rito. Biglang may kumatok sa pinto. Nagtaka si Elara. Masyado pang maaga para sa kliyente niya. Siguro ay isa lang sa mga kapitbahay niya na may kailangan. Sandali lang, anak. Sabi niya kay Leo bago tumayo at naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito nang may magaan na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho. Nakatayo sa harap ng kanyang pintuan ang isang multo. Isang multong suot ang isang mamahaling business suit. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay mas matipuno at mas seryoso kaysa sa huli niyang pagkikita, ngunit walang dudang siya pa ring iyon. Ang lalaking dumurog sa kanyang puso, 5 taon na ang nakalipas. Mateo. Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hiningang nag-aagaw buhay. Parang may isang malaking kamay na biglang umipit sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. At ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na dagundong ng kanyang sariling pulso. Paano? Paano siya natagpuan dito? Ang mga mata ni Mateo ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang pinaghalong sakit, pagsisisi, at isang matinding pangungulila na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Elara, sabi nito, ang boses ay mas malalim
at mas magaspang kaysa sa dati. Sa wakas, at natagpuan din kita. Ang boses na iyon. Ang boses na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay parang lason na gumagapang sa kanyang sistema. Ginigising ang lahat ng sakit na akala niya ay matagal nang patay. Isang init ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, isang galit na 5 taon niyang ibinaon sa limot. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang matinding pangangailangan na protektahan ang kanyang mundo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang bawat salita ay matigas at puno ng pait. Magpapaliwanag ako, Elara. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkakataon? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. 5 taon, Mateo. 5 taon akong namuhay nang wala ka. 5 taon akong sinubukang buuin ang sarili ko. At ngayon, bigla ka na lang susulpot dito. Para saan? Sinubukan niyang isara ang pinto. Ngunit mabilis na naiharang ni Mateo ang kanyang kamay. Huwag. Please. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang totoo? Sigaw niya. Hindi na napigilan ang emosyon. Nakita ko ang totoo, Mateo. Nakita ko sa sarili kong mga mata. Kaya huwag kang magsinungaling sa akin. Umalis ka na. Mommy? Sino po siya? Isang maliit na boses ang bumasag sa kanilang tensyon. Pareho silang napatingin sa ibaba. Nakatayo sa likuran ni Elara si Leo. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa dulo ng bestida ng ina. Ang kanyang malalaki at malinaw na mga mata ni Mateo ay nagtatakang nakatingin mula kay Elara papunta sa estranghero sa kanilang pintuan. Natigilan si Mateo. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig kay Leo. Para siyang nakakita ng sarili niyang refleksyon sa isang maliit na bata. Ang hangin ay tila tumigil. Ang oras ay huminto. Ang lahat ng salitang inihanda niya ay naglaho. Nakita ni Elara ang reaksyon nito at isang matinding takot ang biglang bumalot sa kanya. Hindi niya pwedeng hayaan ito. Umalis ka! Ulit niya. Ang boses niya ngayon ay nanginginig, hindi na sa galit kundi sa takot. Wala kang karapatan dito. Wala kang karapatan sa amin. Bumalik ang tingin ni Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay basang-basa, puno ng sakit, at isang bagay na mukhang desperasyon. Humakbang ito papalapit. Ngunit umatras si Elara. Itinago si Leo sa kanyang likuran. Elara, pakiusap. Umalis ka! Nakita ni Mateo ang takot sa mga mata ni Elara. Ang takot na baka tuluyan na siyang mawala ulit dito. Ang takot na hindi na siya nito papakinggan kailanman. Kaya't sa isang hininga ng desperasyon, isinugal niya ang lahat. Hindi ako aalis hanggat hindi mo alam ang totoo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag ngunit mariin. Tinitigan niya si Elara ng diretso sa mga mata. Ang kanyang sariling sakit ay nakabalandra para makita ng lahat. Maniwala ka sa akin, Elara. Ang lalaking nakita mo noong gabing iyon. Hindi ako iyon, napatigil si Elara. Anong pinagsasabi mo? Huminga si Mateo ng malalim, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Iyon si Marco. Ang salitang kakambal ay binitawan ni Mateo sa hangin. At tila ito nagyelo roon, nakabitin sa pagitan nilang dalawa. Ang ekspresyon sa mukha ni Elara ay isang bagay na hindi malilimutan ni Mateo habang siya'y nabubuhay. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng ganap na pagkalito. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, na para bang may gusto siyang sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Ano? Anong sinasabi mo? Sa wakas ay naitanong nito. Ang boses ay mahina at nag-aalinlangan. Ito na ang pagkakataon niya. Ang nag-iisang pagkakataon para itama ang 5 taon ng kasinungalingan at sakit. Papasukin mo muna ako, Elara. Pakiusap. Mahinahong sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Dahan-dahan siyang tumingin sa batang si Leo na nagtatago pa rin sa likod ng ina
Ang malalaking mata nito ay puno ng pagtataka. Hindi ako mananakit. Gusto ko lang magpaliwanag. Nag-alinlangan si Elara. Nakita ni Mateo ang digmaan sa loob nito, ang pagnanais na isara ang pinto. At itaboy siya palayo. At ang isang maliit na kislap ng kuryosidad na hindi nito mapigilan. Sa huli, pagkatapos ng isang tila walang katapusang sandali, marahan itong tumango at umatras para bigyan siya ng daan. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Mateo. Pumasok siya sa loob ng bahay. Simple lang ang tahanan nila, ngunit malinis at puno ng init. Malayong malayo sa malamig at malawak niyang penthouse sa Maynila. Ito ay isang tahanan. Leo, anak, punta ka muna sa kwarto mo at maglaro, okay? May pag-uusapan lang kami ni bisita, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango ang bata at masunuring pumasok sa silid nito. Ngunit hindi bago ito sumulyap muli kay Mateo nang may pagtataka. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Hinarap siya ni Elara. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang pader na nakaharang sa pagitan nila. Magsalita ka. Malamig na utos nito. Huminga ng malalim si Mateo. Dito magsisimula ang lahat. Hindi ko siya kailanman ikinuwento sa'yo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nagsimula siyang magkwento. Ang boses niya ay puno ng pait at kahihiyan habang binubuksan niya ang isang kabanata ng kanyang buhay na matagal na niyang sinubukang ibaon. Ikinuwento niya si Marco, ang kanyang identical twin brother. Pareho sila ng mukha, ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang landas. Si Mateo ang panganay, ang responsable, ang tagapagmana. Si Marco ang bunso, ang black sheep ng pamilya, ang artistang may malayang kaluluwa na laging nasasangkot sa gulo. Habang ako nag-aaral magpatakbo ng negosyo, siya, abala sa pagsusugal, sa mga babae, sa mga utang. Sabi ni Mateo, ang tingin ay nasa sahig, hindi makatingin ng diretso kay Elara, paulit-ulit. At sa tuwing may problema siya, sino ang tinatawagan niya? Ako. Ako ang laging nag-aayos. Ako ang laging nagbabayad. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Elara. May bahid na ng sakit sa kanyang boses. Doon na siya napatingin dito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dahil nahihiya ako, Elara. Dahil ang buhay natin perpekto. Masaya tayo. Ayokong dalhin ang gulo ng pamilya ko sa mundo mo. Akala ko, sa pagtatago ko sa kanya, pinoprotektahan kita. Hindi ko alam na iyon pala ang sisira sa atin. Duwag ako. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ang kanyang photo gallery at hinanap ang isang lumang litrato. Ipinakita niya ito kay Elara. Nasa litrato ang dalawang binatang magkamukhang magkamukha. Ang isa, si Mateo, ay nakasuot ng formal na polo. Seryoso ang ngiti. Ang isa, si Marco, ay nakasuot ng itim na t-shirt, may hikaw sa isang tenga, at may isang mapang-asar na ngiti sa labi. Napasinghap si Elara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Pabalik-balik ang tingin mula sa cellphone patungo sa mukha ni Mateo. Diyos ko, noong gabing iyon, pagpapatuloy ni Mateo, ang gabing umalis ka, tumawag sa akin ang ospital. Naaksidente si Marco. Lasing na naman. Kaya ako umalis sa dinner natin, hindi dahil sa emergency sa Laguna. Nagsinungaling ako. Dahil ayoko na namang masira ang gabi natin dahil sa kanya. Pero, ang babae, ang halik, hindi ko alam. Pagdating ko sa ospital, nandoon siya. Kinaumagahan, sinubukan kitang tawagan para ipaliwanag ang lahat. Pero hindi ka na sumasagot. Pag-uwi ko sa kondo, wala ka na. Para kang bula na naglaho. Binuksan niya ang kanyang email sa cellphone. Tingnan mo. Ipinakita niya rito ang isang e-ticket, isang flight papuntang Cebu, 2 araw bago ang kanilang anniversary,
at mga email na may timestamp, mga business correspondence tungkol sa isang malaking deal na isinara niya roon, at isang link sa isang business news article na nagpapatunay na nandoon nga siya sa Cebu sa mismong araw na nakita ni Elara ang pagtataksil. Buong akala ko, ako ang nasa Laguna. Pero nasa Cebu ako noong gabing iyon, Elara. Kakalapag ko lang sa Maynila ilang oras bago ang dinner natin. Imposibleng ako ang nakita mo sa bar na iyon. Binitawan ni Elara ang pagkakakrus ng kanyang mga braso. Naglakad siya palayo. Ang isang kamay ay napahawak sa kanyang noo. Nakikita ni Mateo ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Ang 5 taon ng galit at sakit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho, at ang nasa ilalim niyon ay isang nakakabinging pagkalito. Ang alaala niya ay napakalinaw. Ang sakit ay napakatotoo. Ngunit ang mga ebidensyang nasa harap niya ay hindi maikakaila. Pero bakit? Bulong nito, ang boses ay basag na. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi pa pumapatak. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, bakit niya gagawin iyon? Bakit tayo sisirain? Ang tanong na iyon ay sumuntok sa puso ni Mateo. Ang tanong na iyon ang 5 taon na rin niyang tinatanong sa kanyang sarili. Lumapit siya rito, dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Tumigil siya nang may sapat na distansya sa pagitan nila. Hindi ko alam. Mahina niyang pag-amin. Ang kanyang boses ay puno ng bigat. Pero iyan din ang tanong na gusto kong malaman ang sagot. At hindi ako titigil hanggat hindi natin nalalaman. Ilang araw ang lumipas. Na tila isang panaginip para kay Elara. Isang panaginip na hindi niya alam kung isa bang magandang pangarap o isang masamang bangungot. Pumayag siyang bigyan si Mateo ng pagkakataon. Hindi dahil sa naniniwala na siya agad, kundi dahil sa utang niya sa sarili at sa anak niya na alamin ang buong katotohanan. Ang mga ebidensyang ipinakita ni Mateo ay masyadong malakas para ipagsawalang bahala, ngunit ang sakit na dala ng alaala ng gabing iyon ay masyado ring malalim para basta na lang kalimutan. Sasama ako sa iyo pabalik ng Maynila, sabi niya kay Mateo isang umaga, habang si Leo ay abala sa paglalaro sa hardin. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maintindihan ang lahat. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Mateo. Isang liwanag na matagal nang nawala. Gagawin ko ang lahat, Elara. Patutunayan ko sa'yo. Taimtim na sabi nito. Ang pagbabalik sa Maynila ay kakaiba. Nakasakay sila sa pribadong sasakyan ni Mateo. Isang mamahaling SUV na malayong-malayo sa sinasakyan niyang pampublikong bus noon. Tahimik lang si Leo sa buong biyahe, namamangha sa nagtataasang mga gusali, habang si Elara naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang bawat pamilyar na kalye ay nagbabalik ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Tumuloy sila sa isang serviced apartment na pag-aari ng kumpanya ni Mateo. Hindi sa dating condo unit nila. Iginagalang ni Mateo ang espasyong kailangan niya. Sa mga unang araw, naging mailap ang pakikitungo nila sa isa't isa. Puno ng alanganin na mga ngiti at mga salitang hindi masabi. Ngunit nakikita ni Elara ang pagsisikap ni Mateo na kumonekta kay Leo. Araw-araw, may dala itong mga laruan. Nagkukwento ito ng mga nakakatawang bagay para lang mapatawa ang bata. At isang hapon, nakita ni Elara mula sa bintana si Mateo at si Leo sa parke sa ibaba naglalaro ng habulan. Ang tawa ng kanyang anak ay malaya at masaya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang sulyap ng lalaking minahal niya noon, hindi ang malamig na CEO, kundi ang Mateong marunong maglaro at ngumiti ng totoo. Isang kirot ang muling dumaan sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sakit ang dala nito, kundi pati na rin ang isang maliit na kislap ng panghihinayang. Isang araw, nagpasya siyang bisitahin ang opisina ni Mateo sa De La Cruz Tower. Gusto kong makita, sabi lang niya. Pagdating nila roon, lahat ng empleyado ay napapatingin sa kanya.
Ang ilan ay may pagtataka. Ang ilan ay may halong tsismis sa kanilang mga mata. Ang pagbabalik ng nawawalang babae sa buhay ng kanilang CEO. At doon, sa gitna ng abalang opisina, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Elara! Oh my God! Ikaw nga! Si Sabrina Cortez. Mas gumanda ito at mas mukhang makapangyarihan kaysa dati. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, ngunit naramdaman ni Elara ang paninigas ng katawan nito. It's so good to see you! We all missed you! Masayang sabi ni Sabrina. Ngunit ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay mabilis na sumulyap kay Mateo bago bumalik sa kanya may isang kislap na hindi niya mawari. Sabrina. Simpleng bati ni Mateo. Si Elara ay bumalik na. Nakikita ko nga, Sir, at masaya ako para sa inyong dalawa, sabi ni Sabrina. Ang kanyang tingin ay puno ng kahulugan. Kinagabihan, habang natutulog na si Leo, nakatanggap si Elara ng isang text message. Galing iyon kay Sabrina. Humihingi ng paumanhin sa abala at kung maaari ba silang magkita para magkamustahan lang. Nag-alinlangan si Elara, ngunit pumayag din siya. Siguro, may alam si Sabrina. Matagal na itong nagtatrabaho para kay Mateo. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop kinabukasan. Alam mo, Elara, nagulat talaga ako nang makita kita ulit, panimula ni Sabrina. Pagkatapos humigop ng kanyang kape. Pero masaya ako. Nakita ko kung gaano naging malungkot si Sir Mateo nitong mga nakaraang taon. Talaga? Oo naman, sabi ni Sabrina. Ang kanyang mukha ay puno ng simpatya. Ngunit bigla, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Pero, kung papayagan mo akong maging tapat bilang isang kaibigan, mag-ingat ka. Napakunot ang noo ni Elara. Anong ibig mong sabihin? Sumandal si Sabrina, na para bang nagbabahagi ng isang malaking sikreto. Maraming nagbago sa kanya sa loob ng 5 taon, Elara. Ang negosyo, ang pressure, binago siya nito. Naging mas komplikado siya. May mga bagay siyang ginagawa. Mga sikretong hindi mo alam. Anong mga sikreto? Tanong ni Elara. Nararamdaman ang unti-unting panlalamig sa kanyang batok. Naglabas ng cellphone si Sabrina. Hindi ko dapat ginagawa ito. Pero kaibigan kita. Ayokong masaktan ka ulit. Ipinakita niya kay Elara ang isang litrato sa screen. Isang litratong kuha mula sa malayo at medyo malabo. Ngunit malinaw pa rin ang figura ng isang lalaking kamukhang-kamukha ni Mateo na papasok sa isang kilalang high-end casino. Kailan ito? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Last month lang, malungkot na sagot ni Sabrina. Madalas siyang pumunta diyan. Alam mo na, para mag-relax. Pero minsan, lumalaki ang taya. Nabaon na nga siya sa utang noon pero syempre, nagawan niya ng paraan. Si Mateo pa ba? Ang imahe ng lalaki sa bar 5 taon na ang nakalipas. Ang kwento ni Mateo tungkol sa kapatid niyang sugarol. At ngayon, ang litratong ito. Naghalo-halo ang lahat sa isip ni Elara. Sino ang nagsasabi ng totoo? Umuwi si Elara sa apartment na gulong-gulo ang isip. Naabutan niya si Mateo na nagbabasa ng libro para kay Leo. Ang eksenang iyon ay dapat nagdudulot ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang tanging nakikita niya ay pagdududa. Mateo, kailangan nating mag-usap? Sabi niya pagkatapos niyang patulugin si Leo. Ipinakita niya rito ang litrato. Sabrina sent this to me. Anong ibig sabihin nito? Tinitigan ni Mateo ang litrato at sa isang iglap, nakita ni Elara ang galit na dumaan sa mga mata nito. Ngunit agad itong nawala. Napalitan ng pagod. Elara, iyan si Marco. Paano ka nakakasiguro? Dahil alam ko, dahil sa tuwing ginagawa niya iyan,
Ako ang tumatanggap ng tawag mula sa mga pinagkakautangan niya. Ito ang sinasabi ko sa'yo, Elara. Ito ang gulong pilit kong iniiwas sa'yo. Medyo tumaas ang boses ni Mateo, puno ng frustration. Ngunit bago pa man makasagot si Elara, biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Isang text message mula sa isang unknown number. Binasa ito ni Mateo ng malakas. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Layuan mo siya. Kung ayaw mong mapahamak ang anak mo, layuan mo siya. Kung ayaw mong mapahamak ang anak mo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na apartment, mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Ang kulay sa mukha ni Elara ay biglang nawala. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot. Automatikong napahawak si Elara sa kanyang dibdib. Ang isip ay agad na lumipad sa natutulog na si Leo sa kabilang kwarto. Mateo. Sino? Ngunit hindi na siya pinatapos ni Mateo. Ang pagod at frustration sa mukha nito kanina ay biglang nawala na palitan ng isang bakal na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, isang galit na hindi nakadirekta kay Elara, kundi sa kung sino mang nagpadala ng mensahe. Magbihis ka. Mahinahon ngunit maring sabi ni Mateo. Kayo ni Leo. Aalis tayo dito. Hindi na nagtanong pa si Elara. Ang autoridad sa boses ni Mateo ay sapat na. Mabilis silang kumilos. Sa loob ng 15 minuto, nasa loob na sila ng sasakyan ni Mateo, palayo sa apartment na iyon. Dinala sila ni Mateo sa isang 5-star hotel na pag-aari ng isang kaibigan niya. Sa isang suite na may sariling security personnel sa labas. Dito. Ligtas kayo, sabi ni Mateo. Pagkatapos siguraduhing komportable si Elara at ang nagtatakang si Leo. Walang nakakaalam ng lugar na ito. Walang makakapasok. Anong nangyayari, Mateo? Nanginginig na tanong ni Elara nang maiwan silang dalawa sa sala ng suite. Hinarap siya ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa balikat nito. May naglalaro sa atin, Elara. At hindi ako papayag na idamay kayo. Lalo na si Leo. Ang pagbabanta sa kanilang anak ang nagpabago sa lahat. Hindi na ito tungkol sa nakaraang sakit o sa pagdududa. Tungkol na ito sa kaligtasan ng pinakamahalagang tao sa buhay ni Elara. Sino sa tingin mo ang may gawa nito? Tanong niya. Isang anino ang dumaan sa mga mata ni Mateo. May hinala ako. At aalamin ko kung tama ako. Hinalikan niya si Elara sa noo. Magtiwala ka sa akin. Poprotektahan ko kayo. I promise. Kinaumagahan, unang ginawa ni Mateo ay tawagan ang isang tao. Isang tao na matagal na niyang hindi kinakausap maliban na lang kung may matinding problema. Isang pribadong investigador. Nagkita sila sa isang hindi kilalang cafe sa Quezon City, malayo sa mga matang mapanuri sa Makati. Mr. Santos, I need you to find someone for me, sabi ni Mateo pagkaupo niya. Walang paligoy-ligoy. Sino po, Sir Mateo? Tanong ng investigador. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matalas na mga mata. My brother. Marco de la Cruz. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya sa nakalipas na 5 taon. Saan siya nagpunta? Sino ang mga nakasama niya? At lalo na, ang mga transaksyon niya sa pera. Tumango si Mr. Santos. Masusunod po. And one more thing. Dagdag ni Mateo. I need you to investigate someone else. Ibinigay niya ang pangalan. Sabrina Cortez. May VP for Operations. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Pagkatapos ng pagkikita, bumalik si Mateo sa opisina, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Pinilit niyang maging normal. Pinatawag niya si Sabrina sa kanyang opisina para sa isang kunwaring meeting. Sabrina, I need an update on the Tagaytay project. Sabi niya, pinapanood ng maigi ang bawat kilos nito. Of course, sir. Sagot ni Sabrina. Ang kanyang ngiti ay kasing propesyonal gaya ng dati.
Everything is proceeding as planned. In fact, mukhang mas mapapabilis pa natin ang timeline. Good. That's good to hear, sabi ni Mateo. By the way, kumusta na pala si Elara? Nagkausap ba kayo ulit? Isang mabilis na kislap ang dumaan sa mga mata ni Sabrina, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala. Actually, sir, hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. I'm a bit worried. Okay lang ba siya? She's fine, maikling sagot ni Mateo. She just needs space. Isang kasinungalingan. Gusto niyang makita kung paano ito magre-react at hindi siya nabigo. Ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Sabrina na agad din nitong itinago ay sapat na para kay Mateo. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng walang tigil na pag-aalala para kay Elara at walang tulog na paghihintay para kay Mateo. Sa wakas, tumawag si Mr. Santos. Sir Mateo, may nakuha na po ako. Nagkita silang muli. Inilatag ni Mr. Santos ang isang folder sa lamesa. Mahirap pong i-trace si Marco. Palipat-lipat ng tirahan. Laging nagpapalit ng numero. Pero nakuha namin ang mga bank records niya. Itinuro niya ang isang serye ng mga transaksyon sa nakalipas na 5 taon. Regular po siyang nakakatanggap ng malalaking halaga, anonymous deposits. Pero may isang pattern. Ang mga depositong ito ay laging nangyayari isang araw. Pagkatapos maglabas ng malaking halaga si Miss Cortez mula sa kanyang personal account, napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang baso. Ang kanyang hinala ay nagkakaroon ng laman. At ito pa po, sir, sabi ng investigador. 1 linggo bago ang anniversary niyo ni Ma'am Elara, 5 taon na ang nakalipas. Nag-withdraw si Miss Cortez ng ₱250,000, cash. Sa parehong araw, isang kasino sa Parañaque ang tumawag sa kanya para sabihing nabayaran na ang malaking utang ni Marco de la Cruz. Parang isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Mateo. Ang pera, ang timing, ang pagsisinungaling ni Sabrina, si Marco. Nahanap niyo ba siya? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Umiling si Mr. Santos. Wala na po siya sa huling address niya, sir. Naglaho na naman po na parang bula. Bumalik si Mateo sa hotel na may daladalang bigat sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa suite at nakita si Elara na nakaupo sa sofa, naghihintay. Sa itsura pa lang nito, alam na niyang may balita siya. May nalaman ka na ba? Tanong nito. Tumango. Si Mateo, ikinuwento niya ang lahat ng nalaman niya mula sa investigador. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elara mula sa pag-aalala, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang dahan-dahang pagsibol ng pag-unawa. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim, muling tumunog ang telepono ni Mateo. Si Mr. Santos ulit. Sir, may isa pa po akong balita. At sa tingin ko, ito na po ang kailangan ninyo. Ano yon? Nahanap po namin ang babaeng kasama ni Marco sa bar noong gabing iyon. Napatayo si Mateo at, Sir, dagdag ng investigador, handa po siyang magsalita. Ang biyahe papunta sa lugar ng pagkikita ay ang pinakatahimik at pinakakabagab na biyahe sa buong buhay ni Elara. Nakaupo siya sa tabi ni Mateo sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap ng mahigpit sa kanyang kandungan. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at pag-asa. Takot sa kung ano ang kanyang malalaman. At pag-asa na sana, sa wakas, matapos na ang lahat ng ito, dinala sila ni Mateo sa isang maliit at halos walang taong restaurant sa may bandang Pasay. Sa isang pribadong silid sa likuran, isang babae ang naghihintay sa kanila. Nakayuko ito, nilalaro ang isang baso ng tubig
Sa ibabaw ng lamesa, mukha itong pagod at balisa. Nang pumasok sila, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. At sa isang iglap, bumalik ang lahat kay Elara. Siya nga, ang babae mula sa bar. Medyo nagkaedad ito. May ilang guhit na ng pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit walang duda siya ang babaeng nakita niyang kahalikan ni Mateo 5 taon na ang nakalipas. Isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Elara. Ang eksenang iyon, na pilit niyang ibinaon sa limot, ay muling nabuhay sa kanyang isipan kasing linaw ng dati. "Salamat sa pagdating, Miss Rosales," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Tawagin niyo na lang akong Gina," sabi ng babae. Ang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nag-aalangang tumingin kay Elara bago ito muling yumuko. "Pasensya na po, wala kang dapat ikatakot," sabi ni Elara. Pinipilit na maging matatag kahit ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Gusto lang naming malaman ang totoo." Huminga ng malalim si Gina. 5 taon ko rin pong dinala ito. 5 taon na akong ginugulo ng konsensya ko. Nagsimula siyang magkwento. Noong mga panahong iyon, isa siyang waitress sa isang kasino. Baon sa utang dahil sa pagkakasakit ng kanyang ina. Kilala niya si Marco de la Cruz, isa sa mga malalaking sugarol na laging natatalo. Isang gabi, nilapitan siya ng isang babae. Isang babaeng elegante, maganda, at mukhang makapangyarihan. Sinabi niya na kilala niya ako. Alam niya ang tungkol sa mga utang ko. Sa nanay ko, sabi ni Gina. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang pangalan niya, Sabrina Cortez. Napahigpit ang hawak ni Elara sa braso ng kanyang upuan. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa kanya. Si Sabrina, ang kaibigan niya, nag-alok siya ng tulong. Pagpapatuloy ni Gina, isang malaking halaga ng pera, sapat para bayaran ang lahat ng utang ko at ipagamot ang nanay ko. Ang kailangan ko lang gawin ay isang simpleng bagay. Dito na nagsimulang bumuhos ang mga luha ni Gina. Kailangan kong makipagkita kay Marco sa isang bar at kailangan ko siyang halikan sa isang partikular na oras, sa isang partikular na lugar kung saan kitang-kita mula sa labas. Sinabi ni Miss Cortez na may isang taong kailangang makakita noon. Sinabi niya na laro lang ito. Isang paraan para subukan ang isang relasyon. Wala raw masasaktan. Flashback. Ang isip ni Elara ay mabilis na bumalik sa gabing iyon. Ang pag-alis ni Mateo, ang pagpunta niya sa mall, ang pagdaan niya sa bar na iyon. Hindi iyon nagkataon lang. Lahat ng iyon ay nakaplano. Pinlano niya ang lahat. Bulong ni Elara, hindi makapaniwala. Tumango si Gina. Binigyan niya si Marco ng pera para bayaran ang mga utang nito sa kasino. At binigyan niya ako ng pera. Nagpadala pa siya ng text sa akin, sinasabi kung anong oras eksaktong dadaan ang target. At ang target ay ikaw pala, ma'am. Isang malakas na ugong ang namuo sa tainga ni Elara. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang buong pundasyon ng kanyang sakit sa loob ng 5 taon, ang paniniwalang pinagtaksilan siya. Ang desisyong lisanin ng lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito pagtataksil. Isa itong krimen, isang kalkulado at malupit na paninira. Bakit? Tanong ni Elara. Ang boses ay basag na. Bakit niya gagawin iyon? Hindi ko po alam. Umiyak na sago ni Gina. Ang alam ko lang, pagkatapos ng gabing iyon, tinakot niya ako. Sinabi niya na kapag nagsalita ako, sisirain niya ang buhay ko. Kaya nanahimik ako. Hindi na napigilan ni Elara ang sariling mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit. Galit para sa 5 taon na ninakaw sa kanya. Galit para sa 5 taon na lumaki ang kanyang anak na walang ama. Galit para sa lahat ng sakit na tiniis niya ng mag-isa.
habang ang tunay na may sala ay komportableng nabubuhay at nagpapanggap na kaibigan. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo sa kanyang likod, isang marahan ngunit matatag na suporta. Nang tumingin siya rito, nakita niya ang sarili niyang galit sa mga mata nito, isang malamig at mapanganib na apoy. "Salamat, Gina," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa. Sapat na ito. Umalis sila sa restaurant na iyon na may dalang bigat ng katotohanan. Pagbalik nila sa hotel, hindi sila halos nag-usap. Ang isip ni Elara ay blanko. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakabinging katahimikan. Ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nang gabi ring iyon, pagkatapos niyang siguraduhing mahimbing nang natutulog si Leo, lumabas siya ng kwarto at naabutan si Mateo na nakatayo sa may bintana. Nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Nilapitan niya ito. "Elara," hindi na niya ito pinatapos. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay at sa mga matang puno ng luha, sinabi niya, "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala." Umiling si Mateo. Hinawakan ang kanyang mga kamay. "Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Dapat sinabi ko sa iyo ang lahat mula pa sa simula." Sa wakas, pagkatapos ng 5 mahahabang taon, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang nakauwi na siya. Ngunit nang kumalas sila sa yakap, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa sakit sa mukha ni Elara. Kailangan niyang pagbayaran ito. Tumango si Mateo. At pagbabayaran niya. Ngunit paglingon nila patungo sa pinto ng kanilang suite, bumukas ito. Nakatayo roon si Sabrina. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang wala siyang ginawang masama. May hawak siyang isang maliit na sobre. "Narinig ko na bumalik na raw kayo," sabi nito. Isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin ito sa kanila, na para bang alam na nito ang lahat. "Naisip niyo bang tapos na ang laro? Akala niyo ba? Ganoon lang kadali?" Inihagis niya ang sobre sa isang maliit na lamesa. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Ang paglitaw ni Sabrina sa kanilang pintuan ay kasing lamig ng isang biglaang buhos ng yelo sa disyerto. Ang kanyang presensya ay hindi lamang isang pangahas na pagpapakita, kundi isang deklarasyon ng giyera. "Anong ginagawa mo dito?" Mariing tanong ni Mateo. Ang kanyang katawan ay automatikong humarang sa harap ni Elara, isang protektibong pader sa pagitan niya at ng babaeng nanakit sa kanya. Ngumiti lang si Sabrina, isang ngiting puno ng kumpiyansa na nakapagpanginig sa dugo ni Mateo. "Nabalitaan ko kasing naghahanap kayo ng katotohanan. Naisip ko baka kailangan niyo ng tulong, hindi namin kailangan ng kahit anong galing sayo." Sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng galit at pagkabigla. "Alam na namin ang lahat, Sabrina. Ang ginawa mo kay Gina, kay Marco. Ang lahat." Ang ngiti ni Sabrina ay lalong lumawak. "Talaga? Alam niyo na ang lahat? O baka naman, ang alam niyo lang ay ang bahagi ng kwentong gusto niyong paniwalaan? Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security." Banta ni Mateo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa gilid. "Sige lang. Tumawag ka," hamon ni Sabrina. "Pero bago mo gawin iyan, baka gusto mo munang pakinggan ang nilalaman ng sobrang iyan." Itinuro niya ang sobre na inihagis niya kanina. "Isipin niyo na lang na iyan ay isang maliit na regalo mula sa akin." At tulad ng isang anino, tumalikod ito at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan at isang sobreng puno ng panganib. Kinuha ni Mateo ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay hindi sa takot, kundi sa nagpupuyos na galit. Sa loob,
May isang maliit na USB flash drive. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop habang si Elara ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga kamay ay nasa kanyang balikat. Isang audio file lang ang laman nito. Pinindot ni Mateo ang play. Isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang lalaki ang kanilang narinig. Ang isang boses ay malinaw na kay Marco. Ang isa ay sa kanya. Hindi na pwede to, Marco. Kailangan mo nang tumigil, sabi ng boses ni Mateo sa recording. Relax ka lang, kuya, sagot ng boses ni Marco. May halong pang-aasar. Nagawa ko na ang pinapagawa mo. Naniwala siya. Akala niya talaga ikaw ang nakita niya. Napatigil sa paghinga si Elara. Ang mga daliri nito ay bumaon sa balikat ni Mateo. Hindi iyon ang usapan! Sigaw ng boses ni Mateo. Ang sabi ko, kausapin mo lang siya, takutin mo ng kaunti. Pero ang saktan siya, hindi kasama iyon sa plano. Plano mo, plano ko, sabi ng boses ni Marco. Ang mahalaga, umalis siya. Malalaman mo na ngayon kung gaano kanya talaga kamahal. Isang simpleng pagsubok lang, kuya. Isang pagsubok sa katapatan niya. Ngayon, nasaan na ang bayad ko? Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago muling marinig ang boses ni Mateo. Pagod at puno ng pagsuko. Nasa account mo na. Ngayon, magpakalayo-layo ka na. At huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Natapos ang recording. Hindi, bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin sa laptop screen. Hindi totoo yan. Pinutol nila. Dinamihan. Edited to. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Elara, maniwala ka sa akin. Ito ay isang patibong. Ginamit niya ang mga pag-uusap namin noon tungkol sa mga utang niya at pinagdugtong-dugtong para palabasin na ako ang may pakana ng lahat. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Elara ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa isang suntok. Hindi galit, hindi pagkamuhi, kundi ang pagbabalik ng dating pagdududa, isang pagdududang mas malalim at mas nakalalason kaysa sa dati. Ang boses sa recording ay napakalinaw. Ang mga salita, bagamat binaluktot, ay may sapat na katotohanan para magtanim ng lason. Ang pag-amin ni Mateo na nagsinungaling siya tungkol sa emergency. Ang pag-amin niya na lagi niyang binabayaran si Marco. Lahat ng iyon ay nagbigay ng bigat sa kasinungalingan ni Sabrina. Elara. Umatras si Elara. Ang mga kamay ay bumitiw sa kanyang balikat. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Sabi nito. Ang boses ay basag na. Ang gulo-gulo. Mateo, masyadong masakit. Ako ang paniwalaan mo! Sigaw ni Mateo. Ang frustration at takot ay nagsasagupaan sa kanyang boses. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Elara, sabay na tumunog ang kanilang mga cellphone, mga notifikasyon mula sa iba't ibang news outlets. Binuksan ni Mateo ang isa, at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Dela Cruz Holdings, iniimbestigahan para sa pandaraya sa mga building materials. Ang headline ay sumampal sa kanya. Sunod-sunod na artikulo, lahat ay may parehong kwento. Isang anonymous source ang naglabas ng mga dokumentong mukhang totoo na nagpapatunay na ang kumpanya niya ay gumagamit ng substandard na materyales sa mga proyekto nito para makatipid. Isang malaking iskandalo na kayang magpabagsak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ito ang tunay na atake ni Sabrina. Ang audio recording ay para lang kay Elara. Ngunit ito ay para wasakin siya. Sunod-sunod na tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula sa kanyang abogado, sa mga board members, sa PR team niya. Ang kumpanya niya ay nasa gitna ng isang malaking krisis. Ang stock market ay babagsak pagsapit ng umaga. Ang pangalan ng pamilya niya ay dudungisan, nawala ang lahat sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan,
Nakita niyang tahimik na lumuluha si Elara sa isang sulok. Ang babaeng kakakumbinsi niya lang na maniwala ulit sa kanya. Ngayon, muli na namang nawasak ng isang kasinungalingan na hindi niya kayang patunayan sa ngayon. Ang tiwala na kapwa nila inayos, ang kumpanyang binuo niya, ang kinabukasang inaasahan niya. Lahat ay parang buhangin na tinatangay ng hangin. Kailangan kong umalis. Sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng bigat. Kailangan kong ayusin to. Mateo, dito ka lang. Dito lang kayo ni Leo. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito dahil natatakot siyang makita ang pagdududa roon. Babalik ako. Aayusin ko ang lahat. Lumabas siya ng silid na parang isang sundalong sugatan. Ngunit sa paglabas niya, ang kanyang puso ay nadurog nang marinig ang sinabi ni Elara sa isang halos pabulong na boses. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong mag-isip. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng iskandalo sa buong mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na nag-iisa siya, ganap na nag-iisa. Nang nasa elevator na siya pababa, muling nagring ang kanyang telepono. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Ngunit puno ito ng takot at pagmamadali ang boses ng kapatid niya. Mateo! Tulungan mo ako! Sigaw ni Marco. Si Sabrina! Babaliw na siya! Papapatajing niya ako. Naiwan si Elara sa gitna ng marangyang suite. Ngunit ang pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang gumuguhong gusali. Ang bawat salita mula sa audio recording ay umuulit sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang kumakalat, ang mga balita tungkol sa kumpanya ni Mateo. Ang gulat at sakit sa mukha nito, bago ito umalis lahat, ay naghahalo-halo, lumilikha ng isang perpektong bagyo ng pagdududa at takot. Umupo siya sa sofa, ang mga kamay ay nanginginig, pinilit niyang isipin ang lahat ng maayos. Maaari kayang totoo ang nasa recording? Na si Mateo, sa isang desperadong paraan, ay sinubukan siyang subukin. Ang ideya ay kasuklam-suklam, ngunit ang boses sa recording ay napakatotoo. Ngunit pagkatapos, inalala niya ang mga mata ni Mateo, ang desperasyon, ang sakit ng makita nitong nagdududa na naman siya. At inalala niya ang mga mata ni Sabrina kanina, ang malamig at kalkuladong ngiti, ang tiwala ng isang taong alam na hawak niya ang lahat ng baraha. Hindi. Ito ang laro ni Sabrina. Ito ang kanyang huling, desperadong galaw. Ginamit niya ang bawat katotohanan ang pagkakaroon ni Marco, ang pagbabayad ni Mateo sa mga utang nito, ang pagsisinungaling ni Mateo tungkol sa emergency, at hinabi ang mga ito para makabuo ng isang perpektong kasinungalingan. Isang kasinungalingan na halos paniwalaan niya. Tumayo si Elara, na puno ng isang bagong determinasyon ang kanyang puso. 5 taon na siyang nagkamali. 5 taon na siyang naging biktima ng isang kasinungalingan. Hindi na ngayon. Tapos na ang pagiging biktima niya. Oras na para maniwala. Oras na para lumaban. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Mateo. Ilang beses itong nagring bago niya narinig ang balisang boses nito sa kabilang linya. Lara, may problema ba? Ligtas ba kayo ni Leo? Ligtas kami. Mabilis niyang sagot. Huminga siya ng malalim. Mateo, makinig ka sa akin. Natahimik ang kabilang linya. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ni Elara. Ang bawat salita ay matatag at puno ng kahulugan. Alam kong patibong lang ang lahat ng ito. Isang laro. At hindi ko hahayaang manalo siya. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. At pagkatapos ay narinig niya ang isang nanginginig na paghinga mula kay Mateo. Ang tunog ng isang taong nawawala na ng pag-asa na biglang nakakita ng liwanag. Elara, nasaan ka? Pupuntahan kita. Lalaban tayo ng magkasama.
Ibinigay ni Mateo ang address ng isang lumang bodega sa may bandang Parañaque. Iyon daw ang lugar na sinabi ni Marco. Mag-ingat ka, Elara. Huwag kang mag-alala. Tumawag na ako ng pulis. Papunta na sila roon. Manatili ka na lang diyan. Hindi, mariing sagot ni Elara. Tapos na akong manatili lang. Tapos na akong magtago. Darating ako. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang tawag, hinalikan ang natutulog na si Leo, at ibinilin ito sa pinagkakatiwalaang security ng hotel. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi. Ang kanyang puso ay kumakabog hindi na sa takot kundi sa katapangan. Pagdating niya sa bodega, naabutan niya si Mateo na naghihintay sa labas. Agad siyang lumapit dito. Walang salitang namutawi, ngunit ang pagtingin nila sa isa't isa ay sapat na. Isang pagtingin na nagsasabing, magkasama tayo dito. Pumasok sila sa madilim at maalikabok na bodega. Sa gitna, sa ilalim ng isang bilog ng liwanag mula sa nag-iisang bumbilya, nakita nila si Marco. Nakatali ito sa isang upuan, may mga pasa sa mukha, at ang damit ay may bahid ng dugo. Kuya! At mula sa dilim, lumabas ang isang figura. Si Sabrina. May hawak itong isang piraso ng tubo. Ang kanyang buhok ay medyo magulo at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakatakot na liwanag. Wala na ang kalmadong VP. Ang kaharap nila ngayon ay isang babaeng nasa bingit ng kabaliwan. Dumating pala ang Reyna. Mapang-asar na sabi ni Sabrina, nakatingin kay Elara. Anghel na tagapagligtas. Akala mo ba, maililigtas mo siya? Tapos na ang laro mo, Sabrina? Sabi ni Mateo, humakbang sa harap ni Elara. Papunta na ang mga pulis. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Sabrina. Isang tawang walang saya. Mga pulis? Akala niyo ba natatakot ako? Anong sasabihin niyo sa kanila? Na sinaktan ko ang lalaking ito? Itinuro niya si Marco gamit ang tubo. Ang lalaking kasabwat ko sa pagsira sa inyo? Maniniwala ba sila sa isang tulad niya? Oo, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na ikinagulat ng lahat. Pati na ni Mateo. Maniniwala sila dahil hindi lang kami ang may kwento. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sabrina. Ang ngiti ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Ikinuwento mo sa akin ang lahat, Sabrina, sabi ni Elara. Dahan-dahang lumakad palapit. Ikinuwento mo kung paano mo binalak ang lahat 5 taon na ang nakalipas. Kung paano mo ginamit si Marco. Kung paano mo binayaran si Gina. Inamin mo na pineke mo ang mga dokumento para sirain ang kumpanya at ipinagmalaki mo pa kung paano mo pinagdugtong-dugtong ang recording para sirain ang tiwala ko. Sinungaling! Sigaw ni Sabrina. Wala akong sinasabing ganyan. Wala nga ba? Tanong ni Elara. Itinaas niya ang kanyang cellphone na kanina pa pala nakarecord ng video. Ipinakita niya ang screen kay Sabrina. Uulitin ko para sa'yo, ngunit hindi iyon ang plano ni Elara. Ang plano niya ay guluhin si Sabrina. Painitin ang ulo nito at nagtagumpay siya. Sa sobrang galit, sumugod si Sabrina, ngunit hindi si Elara ang kanyang tinarget. Mabilis itong tumakbo papunta kay Marco. Itinaas ang tubo, handang ihampas ito. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang sigaw ang pumuno sa bodega. Tama na, si Marco. Kahit nakatali, nagawa niyang itumba ang upuan. Gumulong palayo sa kapahamakan. Sa kanyang pagbagsak, isang maliit na digital recorder ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Nakarecord ang lahat, Sabrina, sabi ni Marco, humihingal. Mula pa kaninang pagdating mo, ang pag-amin mo sa pananakit sa akin, ang pag-amin mo sa lahat ng plano mo. Natigilan si Sabrina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa recorder para siyang isang hayop na nasukol. At sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis
ay nagsimulang marinig, papalapit ng papalapit. Doon na tuluyang gumuho ang lahat para kay Sabrina. Binitiwan niya ang tubo at napaluhod sa sahig, umiiyak hindi sa pagsisisi, kundi sa pagkatalo. Habang inaaresto ng mga pulis si Sabrina, nilapitan ni Elara at Mateo si Marco. Tinulungan nila itong makatayo. "Salamat kuya." "Salamat Elara," sabi ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. "Patawarin niyo ako sa lahat. Magpagaling ka muna," sabi ni Mateo. Tinapik ang balikat nito. Bago umalis ang mga pulis, lumapit si Marco kay Elara. May iniabot siya ritong isang maliit, luma at itim na notebook. "Para sa'yo," sabi niya. "Dapat matagal na itong napunta sa'yo para malaman mo kung gaano kanya talaga kamahal." Kinuha ni Elara ang notebook, isang journal, at sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ni Mateo at isang petsa isang araw pagkatapos siyang mawala. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Mateo habang pauwi sila mula sa bodega ay ibang-iba sa katahimikang naranasan nila kanina. Hindi na ito puno ng tensyon o pag-aalinlangan. Ito ay isang katahimikang puno ng pagod, ngunit may halong kapayapaan. Ang bagyo ay tapos na. Nang makabalik sila sa hotel suite, si Leo ay mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa kaguluhang naganap. Naupo si Elara sa sofa, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang gasgas na pabalat ng lumang journal na ibinigay ni Marco. Lumapit si Mateo at naupo sa tabi niya. Hindi nagsasalita, binibigyan siya ng espasyo. Ngunit ang presensya nito sa tabi niya ay sapat na. Dahan-dahang binuksan ni Elara ang journal. Ang sulat kamay ni Mateo, na dati formal at perpekto, ay magulo at tila minadali sa mga unang pahina. Araw 1, wala na siya. Walang paalam. Walang kahit anong paliwanag. Ang sakit, para akong pinapatay ng paulit-ulit sa bawat segundong lumilipas. Araw 30. Isang buwan. Isang buwan na parang isang taon. Taon 1. Happy anniversary, mahal ko. Nasaan ka man, sana masaya ka. Sana ligtas ka. Hindi ako titigil sa paghahanap. Habang binabasa ni Elara ang bawat pahina, ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay isang bintana sa 5 taon ng kaluluwa ni Mateo, ang kanyang pagkalito, ang kanyang sakit, ang kanyang pagsisisi, at ang hindi kailanman namatay na pag-asa na muli siyang makita. Naroon ang mga detalye ng pag-hire niya ng mga investigador, ang mga biyahe niya sa iba't ibang probinsya dahil sa mga maling impormasyon, ang mga gabing hindi siya makatulog. Ito ang 5 taon na nawala sa kanila. Ikinuwento sa pamamagitan ng tinta at luha. Nang matapos niya ang huling pahina, isinara niya ang journal at tumingin kay Mateo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Basang-basa rin. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang journal na iyon ang nagsabi ng lahat. Inabot ni Elara ang kamay nito at pinisil iyon ng mahigpit. "Umuwi na tayo," bulong niya. At sa pagkakataong iyon, ang tahanan ay hindi na tumutukoy sa isang lugar, kundi sa isang pakiramdam, ang pagiging magkasama. Lumipas ang ilang buwan, sa tulong ng recording mula kay Marco at ng testimonya ni Gina, nahatulan si Sabrina sa kanyang mga krimen. Ang iskandalo sa De La Cruz Holdings ay unti-unting nalinis at napatunayang lahat ng akusasyon ay gawa-gawa lamang. Si Marco, pagkatapos sumailalim sa rehabilitasyon, ay nagsimulang ayusin ang kanyang buhay. At sa unang pagkakataon, naging isang tunay na kapatid kay Mateo at isang mapagmahal na tito kay Leo. Isang hapon, habang namamasyal silang tatlo sa isang pamilyar na hardin sa Tagaytay, ang hardin na idinisenyo ni Elara, at ang lugar kung saan sila muling pinagtagpo, biglang lumuhod si Mateo sa harap niya.
Walang mamahaling restaurant, walang kandila o violin. Sila lang, si Leo na masayang naghahabol ng paru-paro at ang kalikasang saksi sa kanilang pag-iibigan. Kinuha ni Mateo ang kamay ni Elara. Elara Madrigal, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 5 taon na ang nakalipas, nawala sa akin ang lahat dahil sa isang kasinungalingan. Ngayon, sa harap ng katotohanan, gusto kong hilingin sa iyo na ibigay sa akin ang lahat. Will you marry me? Again? Tumatawa habang lumuluha, tumango si Elara. Yes, sabi niya. Sa bawat araw, sa habang panahon, oo, isinuot ni Mateo sa kanyang daliri ang isang simpleng singsing. Hindi ito bago. Ito ang singsing na dapat sana'y ibibigay niya noon. Itinago niya sa loob ng 5 taon. Naghihintay. Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang pribadong beach sa Palawan. Simple, taimtim, at puno ng tunay na pagmamahal. Ang mga bisita ay iilan lamang ang kanilang malalapit na pamilya at kaibigan. Si Leo, suot ang isang maliit na suit, ang kanilang proud na ring bearer. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Elara at Mateo sa dalampasigan, pinapanood si Leo na naglalaro sa buhangin. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng lahat? Sabi ni Mateo. Niyakap si Elara mula sa likuran. Ngumiti si Elara at sumandal sa dibdib nito. Ang tiwala ang pinakamatibay na pundasyon. Bulong niya. Inuulit ang isang aral na natutunan nila sa pinakamahirap na paraan. Makalipas ang 2 taon, ang halakhak ng 3 bata ang pumuno sa kanilang bakuran. Si Leo, na ngayon ay mas matangkad na, ay tinutulungan ang kanyang nakababatang kapatid, isang kambal na lalaki at babae na maglakad. Lumabas si Elara at Mateo mula sa kanilang bahay. Magkahawak kamay. Ang kanilang tahanan ay hindi na isang condo unit sa syudad o isang maliit na bahay sa probinsya, kundi isang bahay na sila mismo ang nagdisenyo, isang lugar na puno ng liwanag, tawa at pagmamahal. Pinanood nila ang kanilang mga anak, ang simbolo ng kanilang bagong simula. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na isang multong bumabagabag sa kanila, kundi isang pilat na nagpapaalala sa kanila ng kanilang katatagan. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, sabi ni Mateo, hinalikan ang buhok ni Elara, natagpuan din natin ang ating bahaghari. Tumingin si Elara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig na mas matibay at mas dalisay kaysa dati. Dahil kahit saan man tayo dalhin ng buhay, sagot niya, basta't magkasama tayo, palagi tayong nakauwi sa isa't isa. At sa ilalim ng ginintoang liwanag ng hapon, sa gitna ng mga halakhak ng kanilang mga anak, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa sakit, kundi nagsimula sa pagpapatawad. At ang kanilang habang panahon ay sa wakas, nagsisimula pa lang. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elara at Mateo. Sa aming minamahal na mga tagapakinig at taga-subaybay, isang taos-pusong pasasalamat mula sa amin. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagsubok, bawat luha, at bawat tagumpay sa paglalakbay ni na Elara at Mateo. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa amin. Bawat sakit na kanilang naramdaman, bawat pag-asang kanilang pinanghawakan, ay sinubukan naming bigyan ng buhay. Umaasang maantig namin ang inyong mga puso. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang pundasyon ng anumang tunay na pagmamahalan ay ang tiwala. Isang paalala na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, ang pagpapatawad ay laging posible at higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, pag-asang sa kabila ng pinakamadilim na unos, laging may naghihintay na bagong simula. Ngayon, nais naming marinig ang inyong boses. Anong aral ang inyong napulot mula kina Elara at Mateo?
Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga sa amin. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong aming ihahandog. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.